What's up sa inyo mga ate at kuya? Ako nga pala si Kuya Len at nagbabalik na naman tayo dito sa Roblox. At nandito na naman tayo ngayon sa Plant vs Brainrot. So, kaka-update lang, no? Kahapon, ang aga nila nagpa-admin abuse, nagulat ako. And ang gaganda ng mga lumalabas sa Brainrots tuwing admin abuse. Kasi first time ko lang yun and first update lang din ata nila yun. Not sure kung first ba to, pangalawa na. Pero grabe yung admin abuse nila pagdating sa larong to. So anyway, gusto ko pag-usapan yung lahat ng pagbabago sa laro kasi marami sa inyo mga hindi siguro napansin to pero madami pong binago sa laro. Kaya umpisa na natin, okay? So una natin pag-usapan mga tit kuya is ang bagong mga event or mutation na makikita nyo sa laro. Pagkakalam ko, either admin command lang to and randomly lang sila nag-spawn, no? So unang-una is yung Underworld, no? Yung Underworld is yung parang ito yung itsura niya kapag nabigyan ng mutation yung pinaka brain rot nyo. Hindi ko alam kung nagana sa plant, hindi ko pa natatry. Then next one is etong magma. Okay, ito yung magma. So kita nyo, nag-a-upload yung mutation na itsura niya, yung parang visual effects. Then yung last is yung upside down, okay? So parang baliktad lang yung spawn nung pinaka brain rot. So yun lang yung tatlong bago. And dadagdag ko lang sa mga nagtataka bakit wala pong Frozen, hindi na po nalabas. Limited event lang daw yun according sa mga helper. Okay? Limited lang daw siya kaya wala na. Pero nandito pa rin siya sa game kaso randomly spawn na rin siya. So para siyang katulad yung sa Golden event or yung Gilded Awakening na randomly lang din nalabas. So ganun na rin yung Frozen, okay? Either i-spawn po ng mga devs or admin or makikita natin randomly sa laro. So wala nang specific na oras about doon. Kaya medyo naiinis yung ibang players kasi nga wala silang ma-mutate para sa mga plant nila. Kahit ako, ang dami kong inipon na seeds. Makikita nyo naman. Ang dami kong inipon na magagandang seeds. Akala ko kasi merong mutation na Frozen kagabi. Yun pala wala na. So yun. Sa mga nagtataka bakit walang Frozen mutation, tinanggal na po yung every hour o every 2 hours. Randomly spawn na po siya, okay? So, another thing na nadagdag yung update mga tit kuya is etong mga bagong plant. So, unang-una yung bagong plant na nadagdag is yung bagong mythic na grape seed. So, meron tayo niya. Nakakuha ko 2. So, tatanim natin yan mamaya. Tapos, yung isa is yung bagong secret which is yung Shumbino, no? Nakakuha din tayo na yan. 3 beses na po yan i-stack ngayong araw, no? Ewan ko kung nakakuha kayo, pero nakakuha na ako. 3 na. Actually, 6 na gento ko kung sasama ko yung alt ko. And wala pa akong natatanim kasi nag-aabang ako ng event. Pero ngayon, magtatanim tayo ng isa kasi gusto ko rin makita kung gaano ba kalakas tong mga bagong plant na to. So ngayon, tanim natin to. Siguro magtatanggal lang ako nitong itong mga watermelon. Watermelon ba tatanggalin ko? Itong mga coco tank ko. Tatanggalin ko po mga coco tank. So para pala sa mga hindi nakapansin, ang watermelon po ay nabuff, no? Kita nyo yung damage ng watermelon. Mas malakas na po siya compare sa coco tank. Hindi ko alam kung maling buff tong nagawa nila. Pero tignan nyo naman 6k yung frozen watermelon. Tapos yung normal is 2.5. While yung malaking coco tank is 3.5. Mas 1k lang lamang nito, laki kasi nito eh. Pero kita nyo, nabuff po yung watermelon. Hindi ko alam bakit ganyan. And yung tomatrio, nabuff din ata yung tomatrio ng konti. Kasi alam ko hindi ganyan kalakas yung tomatrio ko. Pero yung watermelon is nabuff po talaga ng sobra. So ito, dati 10k lang to. Nakita nyo, 21k na. Ewan ko kung mali sila ng nabuff. Pero yung coco tank is mahina ngayon. And yung watermelon is maganda. So tanggalin na lang natin tong mga coco tank ko. Ito na lang yung tanggalin na lang muna natin. Hindi naman natin mawawala. So heart i-favorite na lang natin para hindi mawala. Ngayon tanim natin tong isang grape seed dito. Tapos isang Shumbino. So 10 minutes yung grape. And ang tagal pala nitong Shumbino. Almost 45 minutes. So magpi-50 din. Gamitan na lang natin ng water bucket, no? Para mapabilis. So, ayan, sprayan lang natin. So, gusto ko lang makita talaga kung gaano. Uy, nagana na sa 2. Ay, nagana na sa 2, okay. So, hindi na natin kailangan i-spam maigi, no? Papababain lang natin tong Shumbino hanggang maging below 5 minutes. Tapos, babalikan ko na lang din siguro kayo, okay?
So ito na no mga ate at kuya, tumubo na ang ating grapes and ang ating shumbi no. So tignan muna natin itsura ng ating grapes and shumbi no. So makikita nyo yung grapes. May dalawa siyang mukha, yung isa nakangiti, yung isa is galit no, galit siya. Then yung shumbi no naman is parang yung kamukha niya yung tablet or zombie, yung purple na mushroom, yung dust pop ba yun? Ewan ko, basta yung pop mushroom, yun yung kamukha niya. So tignan natin yung damage nila no. So ewan ko kung malaki tong tawag dito, itong grapes na to, pero ang tangkad niya, ewan ko kung ganyan yung original na laki niya. Pero kung titignan natin yung damage niya, meron siyang 1.9 DMG, which is hindi na masama no mga ate at kuya. 1.9 is okay na para sa mythic, pero mas malakas pa rin yung ano, yung melon sa ngayon. Mas malakas pa rin yung melon, kaya ang nasasuggest ko, melon lang munang i-plant nyo if kailangan nyo ng malakas na plant. Huwag nyo muna i-plant yung mga gento kasi mas mataas yung melon ngayon. Ang weird talaga eh. Ewan ko bakit ano nangyari sa melon. Then yung shumbino naman is 4.5k. Mas mababa compare dito sa Mr. Carrot and sa ating tinatawag na Tomatrio, kahit na siya yung pinaka mahal na secret. Not sure kung gento talaga siya kalaki or maliit na size to kaya gento. Pero nakita nyo naman damage niya is... Ay hindi! 16k pala damage niya. Ano pinakita ko? 16k pala damage niya. Mataas pala damage niya. Huh? 16k.2. Okay, 16k.2 pala ang damage ng ating Shumbino. But parang nakita ko parang mababa kanina. Pero mataas pala siya, mataas. Malakas pala siya, no? Ang ganda niya kahit maliit, pero what if meron pa siyang mutation, no? Siguro mas malakas pa to. So, masasuggest ko ngayon, if hindi kayo naghabol ng mutation, kasi nga random lang sila, wag nyo muna itanim tong mga seeds ninyo. Antayin nyo na lang magkaroon ng mutation or weather event, saka nyo itanim, no? Para masulit and makakuha kayo, matsansa makakuha kayo ng mga bagong mutation. Pero kung kailangan nyo ng mga damage plant kagad, pwede nyo naman itanim, pero suggest ko lang, siguro tanim nyo na lang yung watermelon kasi mythic lang siya, tapos at least yung Shumbino nyo matatabi nyo ba if ever, diba? Kung kailangan nyo kapag merong weather event. Tapos napansin ko lang wala na pala tayong lawn mower, pinalitan na pala sila ng wheelbarrow, no? Naging wheelbarrow na to, hindi na pala siya lawn mower. Dati diba lawn mower to, katulad nung sa Plant vs Zombie. Pinalitan nila ng wheelbarrow. So ngayon pag-usapan naman natin yung parang pinaka main event nitong update na to. Medyo nakaka-disappoint lang, no? Kasi yung main update talaga nitong ano na to is yung boss, okay? Normally yung meter dyan, every 500 kills nyo ng brain rots, may lalabas pong boss, okay? Ganito yung mga itsura ng boss if mahanap ko. So ganito yung itsura ng mga boss, no? Ganito yung mga itsura nila. Yan po yung mga nalabas dito, okay? So every time na mapapatay nyo to, nabibigyan po kayo ng extra VAP, alam ko, sa multiplier nyo sa brain rot, and meron kayong libreng luck. So makikita nyo naka 5.2 luck ako, kaya makikita nyo yung mga nag-i-spawn sa akin is golden kahit walang mutation na event, no? Dahil po yan kapag pumapatay ng boss, mas tumataas po yung luck. Tapos alam ko nagkaka-multiplier kayo dito sa brain rot, kasi kung makikita nyo yung brain rot nyo ngayon, meron na silang mga multiplier sa taas, katulad nito 16.9 per second times 1.5. Alam ko kasama yan dun sa boss. So every rebirth nyo, tumataas yung level ng boss, pero alam ko hanggang level 4 lang yung maximum ngayon, di ba? Then yun lang yun. Kasi akala ko permanent na may nag-i-spawn na boss regularly. Yung pala kailangan nyo pala every rebirth lang pala yun. Akala ko tuloy-tuloy lang siya na ganun, para siyang nag-i-spawn na gento na normal. Hindi pala, no? One time lang pala siya, kasi yung unang nakalaban ko dito, kala ko sobrang lakas ng boss, tapos na one hit ko lang. Mahina lang pala yung mga boss, hindi sila ganun kalakas, huwag kayo maglala. Then last thing na nadagdag ata is yung weapon nyo, yung bat. Nag-upgrade siya every time na magre-revert kayo. Nakikita nyo sa akin, leather grip bat na, and 30 damage na yung binibigay niya. Hindi ko alam yung kasunod kung ilan, kasi na-stuck po ako kasi nga disable pa rin yung trades, kung alam ninyo, dahil nga po sa dupe yun. Kaya hindi po ako makapag-rebirth. Ang dami ko kasing mga limited limited tsaka secret na mga brain rot. Sayang naman kapag nag-rebirth ako.
Kaya hindi ko po magawang mag-revert ngayon. Gusto ko man, hindi ko magawa kasi nga nanghihinayang ako sa mga Grey 9 ko nung nag-admin abuse kasi nga ang tataas ng mga multiplier nila. Kita nyo naman 37, 30, tapos 27, 27, tapos meron pa ko yung tatlong limited na 67 na pwedeng mawala kapag nag-revert ako. Actually, madali lang solusyonan to, tong revert na to na problema na to. If ever na mag-revert kayo, dapat ang ginawa nila, ang mababawas lang sa inyo or mawawala is yung kailangan na brain rot. Yun lang dapat yung mawawala. Dapat hindi marireset lahat eh. Dapat ang mawawala yung mga ganyang requirement lang yung kukunin sa inyo, hindi yung lahat. Kasi pag lahat eh parang alam ko, nagigets ko, kaya nga tinawag na revert para umulit kayo sa umpisa. Pero paano yung mga limited ninyo, 'di ba? Or pwede na lang gawin exemption nila tong mga limited, tapos yung mga naka-favorite mong ito, yung gamit mo ngayon, pwedeng hindi mawawala kasi ginagamit mo nga sila, 'di ba? Ewan ko, ganun yung ginawa nila. So, antayin na lang natin maayos yung gifting kung gusto nyo rin mag-revert. Kung ayaw nyo mawala yung mga magaganda nyong brain rot. Ang dami ko kasing secret talaga. Diba, sabi ko nga magpapag-giveaway ako ng Los Tralalitos. Ang ganda ng admin abuse. Nahiya naman ako na ipamigay sa inyo yung golden lang, 2.5k lang. Yan. So, gagawin ko na lang, ang papamigay ko na lang is etong Underworld. Kasi 8.5 to eh. Ay, 8.1. O, diba? Sulit to kung gagamitin yung pang grind lang. Tapos kapag di nyo na kailangan, pwede nyo nang gamitin pang revert. So, ito na lang papag-giveaway ko. Kaso ang problema nga, wala pa rin po tayong gifting. Diba? Yun yung pinaka-problema ko. Yun na. Antayin na lang natin maayos yung gifting bago ko maano yung giveaway natin. Okay? So, yun lang naman lahat ng mga nabago ngayong update and nadagdag. Nag-aantay lang talaga ako ng mutations para matanim ko yung mga seeds ko, and nag-aabang lang din ako ng magagandang seeds na nag-i-stock. Nakatambay lang ako AFK dito sa private server ko kung gusto nyo makita. Naka-AFK lang ako dyan, then naka-AFK din ako sa Anime Eternals. So yun, wala naman ako masyadong ginagawa. So hanggang dito na ako mga atit kuya. Anong i-rate nyo po sa bagong update ng Plant Burst Brain Rot? Para sa akin, nasa 7 out of 10. Okay naman yung update sana, pero mali po yung execution. Kasi unang-una yung Frozen event tinanggal nila, din wala silang pinalit para sa every 2 hours. Ngayon ang daming nakatambak na seeds sa mga player na nagrereklamo na yun nga, hindi tayo makapagtanim. Then another thing is yung gifting is disabled pa rin. Alam ko dahil sa duping gusto nila maayos ay mapigilan kagad, pero sana merong ibang way para makapag-revert ng hindi nawawala lahat ng mga brain rots. Kahit sana ito na lang yung kinukuha lahat bukod dito sa ating mga nakalapag dito sa ating podium, tapos yung mga limited is hindi rin nawawala. Sana ganun na lang. Ang alam ko lang kasing hindi nawawala talaga mga atit kuya is ang mga egg. Okay, etong godly egg, secret egg, tapos etong meme egg. So, ang dami ko na nga ganito, 10 na ulit eh. Tapos meron pa ako sa alt account ko na hindi ko binubuksan kasi nga pag binuksan ko mawawala din po sila kapag nag-revert ako. So, yun no mga ate kuya, let me know your thoughts sa comments, no? Para makita ko rin yung kung ano man yung nare-rate nyo dito sa update. So, hanggang dito na lang ako mga ate kuya. Ingat kayo palagi and God bless po sa inyo. Bye-bye!